Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Detalye sa pagpanaw ng ina na mga Barreto sisters na si Inday Barreto. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. At ang video na yan ay galing po sa channel ni Showbiz Philippines. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin lang po. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Isang like, share, and subscribe mga tagapanood. Sobrang laking bagay po niyan. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Detalye sa pagpanaw ni Inday Barreto, ang nanay ni Claudine, Marjorie at Gretchen Barreto. Ipinagluluksa ngayon ng mga kaibigan, kamag-anak at maging ng mga tao sa showbiz ang pagpanaw ng isang babaeng nakilala bilang isang matatag, malakas ang loob at matapang na ina. Pumanaw na kasi ang matriarch ng Barreto family na si Mommy Inday. Ang detalye ng kanyang pagkawala ay isinapubliko ng kanyang bunsong anak at aktres na si Claudine Barreto sa social media. Ang isa pang anak at natitirang lalaki sa kanilang magkakapatid na si Joaquin o JJ ay nagbabahagi naman ng update sa kanya ring social media. Mula noong isugod sa ospital ang kanilang ina, ilang linggo na rin ang nakalilipas. January 29, 2026 nang bawian ng buhay si Mommy Inday habang ito ay nakakonfine sa St. Luke's Medical Center sa edad na 89. Masakit nga sa kanilang pamilya ang pagkawala ni Mommy Inday dahil hindi pa sila nakakapagbabang luksa mula sa pagkawala ng nakakatandang kapatid na si Mito na pumanaw noong September 22, 2025. Ang padre de pamilya naman nila na si Miguel Barreto ay pumanaw noong October 15, 2019. Pero bago nangyari ang kinakatakutan ng kanilang pamilya, isinalaysay muna ni JJ ang mga kaganapan sa pagkakaospital ng kanyang ina. Nagbibigay nga siya ng update sa kanyang social media. Nang sa gayon ay malaman din ng ibang mga supporters ng Barreto family ang kalagayan ni Mommy Inday. Base sa kanyang naging post, una nilang binisita ang ina noong December 29, 2025. Kasama niya sa pagdalaw na ito ang kapatid na si Claudine. Makikita rin na kahit nasa hospital bed, ay maayos pa rin ang kalagayan niya. January 7, 2026, ay nagpost muli si JJ at sinabing may sakit pa rin ang kanyang ina at nasa ospital pa rin siya. Mapapansin din na medyo nakaayos pa si Mommy Inday at may alahas din itong suot. Pagsapit naman ng gabi, sinabi na niya na hindi pa magaling ang kanyang ina at nanghihingi na ito ng dasal sa agaran niyang paggaling. January 22 naman nang muli siyang mag-update. Halos 2 linggo mula noong huli niyang post. Sa kanyang post naman ay mapapansin na ang pagbagsak ng katawan ni Mommy Inday. Ngunit sa sumunod niyang update sa ina, na nangyari 3 days ago, sinabi niyang ililipat na ito sa ICU at hindi na maganda ang balitang iyon dahil kapag ang isang pasyente ay inilagay sa intensive care unit, ang ibig sabihin nito ay nasa panganib na ang kanyang kalusugan. January 28 nang mag-post si JJ ng get well note para sa ina na alam nilang lumalaban para sa kanilang pamilya. Kasama na niya sa ospital si Claudine. Ang sumunod na post ni JJ ay isang kandila na may caption na "Rest in peace mom, I love you." Sa pagpanaw ng kanilang ina, isang mensahe naman ang ipinost ni Claudine sa kanyang social media at nagpapasalamat sa lahat ng nagdasal para sa kanila. Aniya sa post, "To my brother and all my sisters, thank you. Magulo man po kami but in grief we are all united. We all did our part. JJ, Mitchie, Gia, G, Marjorie, and all the apos pati apo sa tuhod. Pantay-pantay inalagaan ang mommy. We choose peace over everything. We don't need flowers. Your prayers all mean the world to each and every one of us. Maraming salamat po sa inyong lahat. Goodbye mom. We will be okay. How can we not? We are Inday Barreto's children. The strongest, most loving mother anyone could ask for." Nakita rin sa kani-kanilang mga social media ang pasasalamat at paggunita nila sa alaala ng pumanaw nilang lola. Nagpost ng throwback family photo si Danny Barreto at doon ay sinabi rin niya na together again ang kanyang lolo Pikey at Mommy Day. Nakakalungkot lang talaga mga tagapanood no na isipin na magkuminsan nabubuo lang ang isang pamilya, lalo na kapag may kanya-kanya ng sariling pamilya na rin yung mga anak nila
Halimbawa, ikaw, magulang ka, tapos mga anak mo, may sarili-sariling pamilya na. Kumbaga, nabubuo lang kayo kapag namatayan kayo. Diba, hindi ba pwedeng kahit walang ganyan, walang patay, magkakaroon kayo ng regular na pagkikita. Lahat kayo, magsasama-sama kahit gaano ninyo kabisi. Diba, hindi yung kung kailan wala na yung tao, tsaka nyo alalahanin, tsaka nyo ibibigay yung buong pagmamahal ninyo. Diba, yun po yung nakakalungkot mga tagapanood Kaya nga, ako, ngayon, iniisip ko dahil matanda na yung nanay ko na sinisigurado ko na mabisita, maalagaan talaga, regular na mapuntahan, makausap, ganun. Kasi, para para i-remind sa kanya na, nandito lang kami kahit anong mangyari. Ganun. Kumbaga, ipaparamdam natin sa mga magulang natin, sa mga mahal natin na andito tayo bilang pamilya nila na hindi natin sila nakakalimutan. Diba? Nakakalungkot isipin kasi pagka nawala na tsaka doon lang tayo, di ba, manghihinayang na hindi natin ginawa at binigyan natin at hindi natin nabigyan ng sapat na oras yung mga mahal natin sa buhay. Sana hindi po mangyari sa iba yan na magsisi sa huli. Dapat ngayon pa lang, lalo at mayroon kayong nanay dyan na matatanda na, asikasuhin nyo na, bigyan nyo na ng buong pagmamahal talaga at laging iparamdam nyo na andyan kayo sa tabi nila. Di po ba mga tagapanood? Kayo, anong saloobin nyo? I-komento nyo dyan sa ating comment section. Tutuloy natin yung video, mga tagapanood. Si Pocholo Barreto rin ay nag-post ng isang masayang video kung saan kasama niya ang kanyang lola. Ang pagkakapasok ni Mommy Inday sa ospital ay nauna nang nabanggit ni Claudine habang nasa interview siya matapos na makabalik sa taping ng seryeng Totoy Bato. Ito ay nangyari naman matapos din na makabalik sa kanyang bahay ang tatlo niyang anak na sina Sabina, Kia at Noah na naisyong itinakas o hindi kaagad iniuwi ng kanyang longtime PA na si Marisol Acap. Nang sabihin ni Claudine na nasa ospital ang kanyang mommy, nagulat na lang din ang nag-i-interview sa kanya na si MJ Marfori dahil walang nakakaalam na dinala ito muli sa pagamutan. Matatandaan na ilang linggo matapos na mabalita ang pagpanaw ng nakatatandang kapatid ng mga Barreto na si Mito noong September 2025. Nang sumunod na buwan, October 19, 2025, ay lumabas pa sa isang panayam si Mommy Inday, kasama ang talent manager at entertainment reporter na si OG Diaz sa kanyang YouTube channel. Dito ay nakita pang malakas ang Barreto matriarch. Marami nga ang pumuri sa kanya dahil sa kanyang edad ay diretso pa rin ang kanyang pagkikwento ng mga kaganapan sa buhay ng bunso niyang anak. Sharp pa nga ang kanyang memory para maisip niya ang masasakit na detalye na sinapit ng anak. Sa interview din na yon nalaman na hindi maayos ang relasyon nila ng anak na si Marjorie. Hindi naman daw sila magkagalit at hindi rin sila nag-away. Pero nararamdaman ni Mommy Inday na hindi siya gusto ni Marjorie. Sa usapan din na yon nalaman na hindi na pinangarap at ipinagdasal ni Mommy Inday na makitang magkakasama ang kanyang mga anak, lalo na sina Gretchen, Marjorie at Claudine. Sinabi rin niya na kahit magkakaaway ang kanyang mga anak, andoon pa rin daw ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Ang paglabas at pagpapa-interview ni Mommy Inday ay masasabi na rin isang premonition dahil alam niya na sa kanyang edad, baka hindi na rin siya magtagal kaya isiniwalat na niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa ex-husband ni Claudine. Ang punto naman ni Mommy Inday dito ay kailan pa niya ilalabas ang kanyang nalalaman tungkol sa buhay may asawa noon ni Claudine, kung ang panganay nga niyang anak ay mas nauna pang pumanaw kaysa sa kanya. Until my children need me here, God will not take me. Ang iniwang mensahe ni Mommy Inday sa pagtatapos ng interview ni OG Diaz sa kanya. March 2024 nang mabalita naman ang isang aksidente na kinasangkutan ni Mommy Inday sa isang mall sa Taguig. Naiulat na isinugod siya sa ospital matapos na mahulog mula sa escalator ng mall na kanilang pinuntahan. Nanghihingi rin ng dasal si JJ sa kanyang post kung saan nakitang puro galos at pasa ang braso ng kanyang ina mula sa pagkakahulog. Nasa kalahati na raw siya ng escalator nang ito ay mahulog at dumaing ng sobrang sakit sa kanyang braso. Hindi nga nabanggit ni na Claudine at JJ kung ano ang naging sanhi ng pagpanaw ng kanilang ina, pero maaalala na makalipas ang ilang buwan matapos ang escalator accident, isinapubliko ni Claudine ang kondisyon ng kanyang ina na na-diagnose with lupus noong September 2024. Ikinuwento rin niya na may lagpas isang linggo nang nakakonfine sa ospital ang kanyang ina at nanghihingi na rin ito ng dasal mula sa mga followers. Ang lupus ay isang systemic autoimmune disease na umaatake sa balat, kalamnan at higit pa.
habang ang mga sintomas ay karaniwang lumalabas sa pagitan ng edad na 16 hanggang 55. Ang late onset lupus ay maaaring mangyari pagkatapos ng edad na 50. Ang lupus ay nagdudulot ng pamamaga at pangangati o inflammation na maaaring makaapekto sa mga joints, skin, kidneys, blood cells, brain, heart, and lungs. Batay naman sa ilang pahayag ni Claudine, pabalik-balik din daw ang kanyang mommy sa ospital noong 2025. Sa pagkawala ng ilaw ng tahanan ng mga Barreto, inaasahan naman ng mga supporters nila na magkakaroon na rin ng katapusan ang awayan sa pagitan ni Gretchen, Marjorie at Claudine. Dapat lang, no? Kasi matagal na silang nag-aaway-away. Hindi ko maintindihan mga tagapanood. Bakit mag-aaway-away kayo? Gayong parehas naman na kayo may pera, parehas kayong may karir, di ba? Para napakasimpleng, napakasimple na lang ng mga bagay na pwede nyong pagtalunan na hindi nyo kayang patawarin yung isa't isa kung tutuusin eh. Di ba mga tagapanood? Para sa akin kasi parehas nga kayong may pera, may karir, di ba? Wala na dapat kayong sabihin na natin, imposible naman nagkaingitan kayo o nagsasapawan dahil parehas nga kayong meron sa kada isa sa inyo eh. Di ba? At doon ako na medyo ang sakit sa puso nun mga tagapanood, yung nalaglag yung nanay nyo sa escalator. So paano nangyari yun? Wala ba siyang kasama? Hindi ba sabihin ng tayo mabuti? Gayong alam niyo naman na may edad na, wala bang anak na sumama dyan o kahit man lang nurse o nagbabantay, mga ganon eh. Diba? Mapipera po sila mga tagapanood. Kaya hindi ko maiisip na ganon yung mangyayari sa nanay nila para tuloy nabugbog na yung katawan. Nadagdag na lang din doon siguro, no? Pero siyempre, sino ba tayo para husgahan sila? Ganyan pa man, medyo nakakadismaya nga lang. Para sa akin yun mga tagapanood. Kasi nga, mapera sila at dapat meron talagang nag-aalaga at nagbabantay doon sa magulang nila. Lalo't alam nila na may edad na rin. Diba? Panahon na rin siguro na kalimutan na nga nila yung away. Ibalato nila doon sa nanay nila yung na magkasundo sila ulit magkakapatid. Yun na ibigay nila sa nanay nila, pabao nila habang bumabiyahe yung espiritu ng nanay nila papunta doon sa huling patutunguhan, di ba? Yun na ibalato nila para sa langit man matanaw niya yung mga anak niya na nagkasundo-sundo na ulit at nakita niyang magiging happy na yung buong pamilya nila. Hindi po ba mga tagapanood? Sangayon po ba kayo sa akin sinabi? O kayo, kung meron kayong idea na iba dyan, ay komento nyo dyan sa ating comment section, babasahin at pupusuan ko yan mga tagapanood. At maraming salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik dito sa ating channel. Mabuhay po kayong lahat. Sige lang po mga tagapanood, ito'y comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.